Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic natin for today is asking God for forgiveness. At syempre, patuloy pa rin tayo sa ating Bible Character Edition. So, ang concept natin for today is David. At bago ko i-share yung mga natutunan ko sa naging topic natin for today, i-share ko muna yung Bible readings natin at makita natin ito sa Psalm chapter 51. So, ang sabi dito, "Have mercy on me, O God, according to your steadfast love, according to your abundant mercy, blot out my transgression. Wash me truly from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I know my transgression, and my sin is ever before me." At sa Tagalog po, maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong tapat na pag-ibig, ayon sa iyong saganang kawaan, at pawiin mo ang aking mga paglabag. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan, at linisin mo ako sa aking kasalanan, sapagkat sa aking nalalaman ang mga pagsuway ko, at ang aking kasalanan ay laging nasa harapan ko. At ngayon po, share ko na po yung mga natutunan ko sa naging topic natin for today. Magsimula tayo sa ating teaching. First teaching, David admits his sinfulness and depravity. So, si David bilang isang anak ng Diyos, inamin din niya lahat ng kasalanan na meron siya, at hindi niya yun ikinahiya sa ating Panginoon. So, sa ating second teaching naman, David appeals to God, loves and mercy. So, si David, even though nagkaroon siya ng kasalanan sa ating Panginoon sa Kristo, mas pinili niyang panindigan yung pagmamahal ng Panginoon sa kanya. So, sa ating third teaching naman, David seek a transformation of the heart. So, si David, pinili rin niya na baguhin yung sarili niya or yung pagbabago dun sa loob ng puso niya. So, dadako tayo sa ating application. First application, ask for a clean heart and inward transformation. So, lagi natin hilingin sa Panginoon sa Kristo na lagi niyang linisin yung puso at isip natin and yung pagbabago ng buhay. So, sa ating second application naman, ask for forgiveness based on God's character. So, tayo kung may nagagawa tayong kasalanan, importante palagi na ihingi natin sa Panginoon sa Kristo ng tawad lahat ng bagay na nagagawa natin. Magusto man natin ito or hindi, dapat hinihingi natin ito ng tawad sa ating Panginoon. So, sa ating third application naman, ask for restoration of the joy of salvation. So, hilingin din natin palagi sa Panginoon sa Kristo na baguhin niya yung buhay na mayroon tayo, at huwag tayong mamuhay sa naayon sa gusto natin, bagkus sa gusto ng Panginoon sa Kristo sa buhay natin. So, dadako tayo sa ating last part, which is in discussion. Why do we have to appeal to God's love and mercy instead of our own goodness? Para sa akin kasi, kung sa buhay natin, paninindigan natin palagi yung pagmamahal ng Panginoon sa Kristo. At syempre, yung awa sa sarili natin, mas mananaig pa rin din yung kabutihan ng Panginoon. So, dapat palagi natin siyang pasalamatan sa lahat ng bagay na nakukuha natin sa pamamagitan. So, ayun na for today's discussion. Thank you for watching.